Sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan eh, di ba? Ay, Para namang hindi mo nakikita sa social media eh. Pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan. Para sa ganun, malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito ng marami. Lumikas na yung iba sa mga matataas na lugar, inabot pa rin dahil hindi nila alam na yung lugar nila na dating hindi binabaha ay babahain ng ganong katindi, kabilis dahil nga dun sa mga nasirang flood control project. Sen, bagamat gusto nating palagi tayong masaya, ay may mga trahedya pong dumarating sa ating bansa eh. At ang pinakahuli po dito ay itong Bagyong Tino. Alam niyo po ba? Si Bagyong Tino, hindi matino eh. Hindi nga po eh. Akala namin matino ito. Sa latest po na report, grabe na pala yung namamatay dito sa Bagyo, Sen. 188 na. At bukod dyan, meron pang 135 na nawawala. Karamihan po dito ay dyan sa Cebu. Pero sa Negros Island region, 33 ang namatay at 140 naman sa Region 7. Buong Region 7 na yon. Buong Region 7 po yung 140. So sa Cebu, 188. Ay, hindi po. Total na po yon, Sen. Sa Cebu? Total na sa lahat ng mga lugar. Yung 33 doon ay galing sa Negros Island region. Alam mo, Nelson, hindi naman sa dami ng namatay. Kahit isa lang ang namatay, buhay din yun eh. Totoo. Sapagkat napaka-importante ng buhay, lahat sana ng paraan ay nagagawa para hindi lamang proteksyonan. Kung nandyan na, ay mailigtas man lang. Hindi ba? Totoo po yun. At sa aerial inspection po ng Office of Civil Defense ay nakita ho talaga, ayan, no? Yung epekto ng bagyo, Sen, no? Maraming bahay po ang nawasak, nasira eh. Ayon po kay OCD Administrator Harold Cabreros, ginawa nila ang inspection para matukoy yung lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang po sa nakita nilang matinding epekto, yung mismong Cebu City, yung Talisay, at pati na ang Toledo. May mga pagguho din po ng lupa na naiulat. Sen, ang isa sa... nakikita mo yung mga sasakyan? Ayan po, Akala mo mga laruan eh, no? Kung malayong ganyan. Sa malayo, pero ang dami pong sasakyan ng nilubog. Hindi lang nilubog, tinangay po ng malakas na agos. So yan, lalong napagtitibay yung kahalagahan ng mga proyekto na dapat sana ay walang katiwalian. Totoo po. Walang korupsyon, matibay ang pagkakagawa, sapagkat pagka gumawa ka ng flood control project, Nelson, yes, ang layunin mo talaga ay proteksyonan ng komunidad eh. Yung mga taong nakatira dyan. Ngayon, alam naman natin na napakaraming flood control projects dyan. Pero ang kinahinatnan, kabaligtaran. Yes. Alam mo yung pinadala sa akin isang litrato? Yung kabilya, alam mo yung kabilya, yung structural steel, yung structure. Kahit paano kung tingnan, hindi bakal yun eh. Parang plastic pipe. Ng flood control. Hindi, yun ang ginamit na kabilya. Parang yun ang reinforcing bar. Parang yun ang bakal. Bali yun ang pinakabakal niya. Paanong titibay yun eh? Mabuti pa yung kawayan, baka kahit paano naging matibay yun eh. Plastic na pipe eh. Ang nandun sa loob eh. Ako po. Ito, hindi mo na maintindihan kung paano naisip. Siguradong hindi naman lasing siguro yung magtatrabaho ron. Pero doon makikita mo na talagang binalasubas ang pagkakagawa. Hindi naman natin nilalahat, pero yung nakikita natin, kaya lalong umiigting yung, yung pagkaunsyami ng ating mga mamamayan kapag pinag-uusapan yung flood control projects na yan. Lalong-lalo na
yung nakikita natin na halos pagtakpan. Meron talaga nakikita nyo na kung ginagawa ang lahat ng paraan para pagtakpan yung mga taong alam naman natin, kahit magtago pa sila, sila talaga ang mga may kinalaman kung ba't nagkaganyan ang ating mga komunidad. Yan, Cebu, yan. Diyan lang po sa mismong Cebu, yung nangyari na yan, kitang-kita, pati ng mga residente, alam nila na yung flood control na nakatayo, nasira, at yung tubig sa halip na dumiretso dun sa mga bahay, kaya abilis umakyat ng tubig baha. Pero ang pilit pong pinalalabas ngayon, hindi flood control lang may problema dyan. Yan ay dahil dun sa mga kung ano-anong project na ginagawa ngayon. Sen, ibig sabihin talaga may effort na ilayo ang ilihis, iligaw dun sa tungkol mismo sa flood control. Talagang iniisip na nila yung mga paraan para sa ganon ay mailayo sa taong bayan yung pinakabuod ng pinag-uusapan ngayon na kaya tayo nasadlak sa ganitong kalagayan dahil sa kawalang hiyaan na ginawa. May kinalaman sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Ako, totoo po yan. Pero palagay ko, ewan ko, ang taong bayan mulat na Kahit ano pang gawin mo, yung palang iniisip mo palang na pagtakpan, lalong-lalo na kung nakikita na nila yung paraan para pagtakpan. Lalo mo lang gagalitin ng tao. Totoo po yan. Ang problema, Sen, ay kahit anong pilit na gawin na ilayo dun sa flood control ang issue, ay mukhang mismong ang katalagahan na. Ang kalikasan. Kalikasan. Nature na po ang gumagawa ng paraan para ipakita. Ito ang problema, Ayan, nasa kitang-kita natin. At isa pa, pagkatapos ng Bagyong Tino, eto pa, Sen, mukhang dito, marami pang flood control project ang masusubukan kung talagang matibay o kung talagang ginastusan ng totoo batay sa halaga. At ginawa batay sa mga tuntunin. Yes. Kasi may mga specification, may material specification, merong design, merong plano. Para sa ganun, masiguro mo yung integridad ng structure. Ito po masusubukan na naman dahil pagkatapos ng Bagyong Tino, parating naman po ang mas malakas na bagyo. Ito po ay sa kasalukuyan. May mas malakas pa? May mas malakas pa. Nakikita nyo yung satellite image, Sen? Wala ba tayong magagawang paraan para papanghinaan natin yung ano na yan? Naku, kahit konti lang, humina naman. Paparating na, paano mo pa ngayon, paano mo pa ayusin yung mga flood control? Ayan, dito na magkakaalaman, Sen. Mukhang ililitaw na talaga ng kalikasan, ng katalagahan, kung nasan yung mga itinatagong flood control project. Ang isa daw na posibleng bagsakan o kung saan maglalandfall ang Bagyong Uwan ay either sa pagitan ng Isabela at Aurora. Maaaring Linggo daw ng gabi o Lunes ng madaling araw. Or either dun sa dalawang lugar na yan o baka tumaas hanggang sa Isabela at saka Aurora. Pagitan daw po, Sen. Dapat to ay paghandaan natin ito. Hindi lang, kasi ang naging problema, Sen, dito sa Cebu, naghanda naman ang mga tao Ang totoo niyan, may mga report tayo bago pa dumating ang bagyo, namili na sila ng mga pagkain, lumekas na yung iba sa mga matataas na lugar. Inabot pa rin dahil hindi nila alam na yung lugar nila na dating hindi binabaha, ay babahain ng ganong katindi, kabilis, dahil nga dun sa mga nasirang flood control project. Problema natin, lalo na hindi tayo nakasisiguro kung ginawa nga ba yung mga flood control project ng tama. Kagaya ng ibang tulay na bigla na lang bumabagsak kapag dinaanan ng medyo mabigat na truck. Sen? Ito, super typhoon Mas lalo namang malalagay sa balag ng alanganin ng bansang ito. Marami ng kasipayuan na dinulot namin Ano kaya? Kung ang pag-uusapan po ay forecast. O kaya naman ano kaya kung luminya yung mga contractors, pumunta lahat sa baka mamaya
Ha? Ang, Yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Ay, baka nga, ano. Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, hindi ba? Siguro sa akin naman palagay yan, pag kung aamin yung mastermind dito, Oo. baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Ang problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagkat wala siya rito sa Pilipinas. Ay, so, nakaalis na ba dyan? Talaga naman, oo. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa pamagitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan para sa ganun malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito ng marami nating mga kababayan na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinat na natin? Alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan di ba? Ay, para namang hindi mo nakikita sa social media pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. Ng Aurora po. Ng Aurora. Malapit ang Quezon dyan, magkatabi yan Biglang nilagay sa Surigao. Eastern Seaboard din yun, di ba? Alam mo yun sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, ito ang naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Ngunit, may koneksyon Totoo. May koneksyon Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganon, mamitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. TPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provisyon na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan problema. ito tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen. Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila kung di ako nagkakamali, nung nakaraang Biyernes, diniscuss natin yung tinawag nating grand design. Yes. Para pagtakpan lahat ng mga bagay na ito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ko pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen.
may pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, hindi namin ma-connect. Ay yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materyales na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon ma-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila, kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo, 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang kako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhuliin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon, na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Or a theory. Kailangan merong tetestigo. Yan ang patakaran ng batas natin So kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, buo na po ang sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa nun no? Na parang maniniwala sila sa sinasabing ang bakan gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito,
marirealize mo, mukhang meron ng mga gustong wag maituro yung mastermind. Kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Aha. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo ka akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Para ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka.